Luzon. Amoy nakaka-joyful! Buklitin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHT. Naray si Bayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon,
dito lang sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Tumutok sa pinaka-importanteng paglilitis ng impeachment court ngayong taon. The Impeachment Trial of Vice President Sara Duterte. A DZRH Special Coverage. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Ligan. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang maulang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atibong Tomorrow's News Tonight, July 7, 2026. Sa atibong headlines, Pro Duterte Group nagsumite ng motion sa Supreme Court para patigilin daw po ang isinasagawa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Vice President Sara dumating sa Senado pero hindi dumalo sa impeachment trial. NBI agent na sumuri sa video na manipagbabanta ni VP Sara kay Pangulong BBM at iba pa sumalang sa ikalawang araw na impeachment trial. Bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin noong Hunyo bumagal. Super Typhoon Bavi bahagyang humina, papasok sa PAR bukas ng madaling araw. Hirit ni dating Senador Bong Revilla na payagang dumalaw sa burol ng kanyang kapatid, tinabla ng Sandigan Bayan. 7 anyos na bata nahulog sa isang ilog sa Quezon City, patay. Sa TNT Global News, bilang ng mga nasawi sa magkasunod na lindol sa Venezuela, umakyat na sa higit 3,500. Sa ating showbiz, Day 2 concert ni Regine Velasquez ginawang
libre. TNT Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita. Muling hiniling po sa Korte Suprema ng isang grupo ng mga kilalang abogado at taga-suporta ni VP Sara Duterte ang paglalabas ng temporary restraining order laban sa impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo. Sa 16 na pahinang very urgent manifestation with motion, inilad po ng grupo ng mga abogado na pinamunuan ni Attorney Israelito Torreo sa katastasang hukuman ng mga bagong pangyayari sa paglilitis, partikular na ang usapin sa pagboto at otoridad ng tumatayong presiding officer. Ayon po sa mga petitioner, nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagbubukas pa lamang ng paglilitis noong Lunes. Kung sino nga ba ang dapat na mamuno matapos mahalal si Senador Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Kinwestiyon din ng kampo ni VP Sara ang ginawang pag-amyenda sa Rule 2 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nagtungo naman sa Senado si Vice President Sara Duterte ngayong ikalawang araw ng kanyang impeachment trial. Ayon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Powa, hindi personal na dadalo sa mismong paglilitis ng Vice Presidente, bagkus ay nagtungo lamang ito sa mataas na kapulungan upang makipagpulong sa kanyang defense team. Sa kanyang pagdating, nag-iwan ng isang maikli ngunit matapang na mensahe ang pangalawang Pangulo. Giit ni Duterte sa kanyang pahayag, magiging duguan siya, ngunit hindi po siya padadaig. Sa kaugnay na balita, bloodied but unbowed. Ito ang pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa pangalawang araw ho na impeachment trial laban sa kanya. Ito ang maikling pahayag ni VP Sara sa pagharap sa media matapos magtungo sa Senado para makipagpulong sa kanyang mga defense lawyer. Hindi na nagbigay pa ng karagdagang pahayag ang pangalawang Pangulo at hindi rin siya sumagot sa mga tanong ng media. Bloodbath and bloodshed. I will be blooded but unbound. Samantala, hinamo naman ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon si Vice President Sara Duterte na personal na naharapin ang impeachment trial sabay sabing, "Welcome to the bloodbath." Idiniin ni Congressman Ridon na na kailangan dumalo ni VP Sara sa paglilitis lalo na dahil walang bloodbath kung nagpapadala lamang siya ng mga abogado sa impeachment trial. Iginiit ni Ridon na hindi rin siya dapat na umakto bilang cheerleader dahil siya mismo ang dapat na sumagot sa mga paratang laban sa kanya. Una nang sinabi ni VP Sara na nagtungo siya sa Senado para suportahan ang kanyang mga abogado na nakasalang sa impeachment trial sabay naglabas ng bloodbath statement. Ngunit idiniin ni Ridon, walang bloodbath kung hindi siya haharap at dapat siyang humarap dahil siya ang nasasakdal. Samantala, hiniling po ng isa sa private lawyers ng House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na tanungin ang depensa kung maaaring konsidera ang pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis. Ang mensahe ay pinabot ni Attorney Lorna Kapunan kaugnay ng pagdating ng pangalawang Pangulo sa Senate building kanina. Bilang reaksyon, sinabi ni Presiding Officer Senador Francis Chis Escudero na ang posibleng pag-attend ni VP Sara sa impeachment trial ay nakadepende sa kanyang sariling desisyon. Idinagdag pa ni Escudero ng pangalawang Pangulo ay kinakatawan naman ng mga abogado sa naturang paglilitis. Pinayuhan naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na personal na nga na humarap sa impeachment court para sagutin ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, isang magandang pagkakataon para kay Vice President Sara na itanggi ang mga akusasyon laban sa kanya kung totoong wala siyang ginagawang pagkakamali. Gayunman, sinabi ni Castro na sa ngayon ay hindi pa oras para
kay Sara Duterte na sumalang sa witness stand dahil hindi pa umabot doon ang proseso ng impeachment trial. Hindi humarap si VP Sara Duterte sa pagsisimula ng impeachment trial sa katwirang ang anumang desisyon ng personal na pagtestigo ay isang legal strategy at constitutional rights. Subalit iginiit po ni Castro na ang personal na pagharap nga po sa impeachment court ay magbibigay ng pagkakataon kay VP Sara na harapin ang mga ebidensya at mga testigo laban sa kanya. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, isasalang daw po sa batuhan ng impeachment court kung sakali at maglabas ng TRO ang Supreme Court na nasimulan ng impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sagot po ito ni Attorney Reginald Tongol, spokesperson ng impeachment court, sa tanong kung susundin ba ng impeachment court kung sakali na may TRO. Ayon po kay Attorney Tongol, hindi maaaring desisyonan lamang ng isang membro ng Senado kung sakali may TRO kundi ito ay kanilang pagbobotohan bilang isang collegial body. Ginawa na ito sa mga naunang desisyon ng hiwalay na sangay ng gobyerno. Una po rito ay naghain ng petition sa Supreme Court ang mga abogadong kakampi ni VP Sara at gustong ipatigil ang nasimulan ng impeachment trial. I think pagbobotohan po yun ng impeachment court as collegial body. Ano po pagbobotohan doon? Yung kung katulad po ng last year, no, pinagbotohan po nila yung mga insidente na may concern po sa pag-i-implement po ng mga orders ng ibang bodies or branches of government. So because this is a collegial body, not a single person can speak for the body. So mas mabuti pong pagbobotohan kung susundan ng Kongreso, ng Senado yung mga ganong order from another co-equal branch of government. So kahit po Iyan po mga kaibigan si Attorney Reginald Tongol, spokesperson ng Senate Impeachment Court. Samantala sa pagbubukas nga po ng ikalawang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara ay nagkasagutan na ang prosekusyon at depensa. Bago ang pagsalang pa ng witness, nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni House Prosecutor Representative Lorenzo Defensor at Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa. Kinontra ni Narvasa ang pagkakaroon ng manifestation ni Defensor bago ang pagpepresenta ng kanilang witness para sa ika-4 na impeachment article laban kay Vice President Sara tungkol sa umunoy grave threats. Dahil dito hiniling po ng defense na tanggalin ito sa record pero tinanggihan ito ni Presiding Officer Cheese Escudero. Your Honor, this is improper. The improper for trial. Manifestation. This is not a manifestation proper for court procedure. This is instead them telling a story. This is a narration by the prosecution, which is not allowed. This is not allowed by any rule in any court. So what is proper is that they present their first witness, and we will be presenting our witness, Your Honor. However, please allow us to freely advocate our position. That's why, Your Honor, including the defense when it's their turn. We will not object to the same. Kindly let him finish. Thank you, Your Honor. Thank you so much, Your Honor. To respond to you. Yes, you were saying. Thank you, Honorable Senator Judges. Noong ikadalawampung-dalawa na Honorable Defensor, kindly finish your reply to the objection of counsel for respondent. Allow us to freely advocate our positions through the proper and respectful discourse. This is not prohibited under the rules. In fact, the court has declared that yesterday, the rules will not comply with the strict procedures of a judicial proceeding. Each article is a separate complaint, and it would be the proper guidance for the senator judges, lalo na po sa ating mga kapwa Pilipino na nanonood, para mas lalo nilang maunawaan ang ipipresenta naming ebidensya. The impeachment is a sui generis. Sui generis dahil kakaiba ito, hindi ito judicial, administrative, o civil o criminal proceeding. Hayaan niyo po kaming magbigyan ng 5 minuto para mailatag namin kung paano namin maipresenta at ang basihan namin sa pagpresenta ng aming ebidensya. Yan po bahagi ng naging tensyon dyan sa Senado kanina. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman hiniling po ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court na isubpena
ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez at maging si NBI Director Melvin Matibag para tumestigo sa impeachment trial. Sa maghiwalay ng motion, hinirit po ng prosekusyon ng pagpapalabas ng subpena ad testificandum para mapilitang humarap sina Lopez at Matibag at magbigay ng testimonya sa mga pagdinig sa July 13, 14, and 15. Binigyan din ng prosecution panel na magiging testimonya ni Lopez at Matibag ay material, relevant, and necessary para patunayan ang Article 4 ng Articles of Impeachment na naglalaman ng aligasyon ng pagbabanta umano ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Samantala, unang isinalanga ng House Prosecution bilang witness si NBI Senior Agent John Mark Calilong para sa Article 4 na grave threat laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Romualdez sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero sa pagpipresenta pa lamang ng prosecutor Amando Vergil Ligutan kay Calilong ay humiling na ng motion ng defense ni VP Sara na i-exclude ang NBI agent bilang witness dahil hindi umano ito kasama sa mga ibinigay sa listahan sa kanila. Matapos ang pagtatalo nila ni Prosecutor Ligutan at Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa, tinutulan ni Presiding Officer Senator Chis Escudero ang motion ng depensa dahil naaayon naman sa batas ang pagpipresenta kay Calilong bilang witness kahit hindi ito nakalagay sa complaint. The motion to exclude by the counsel for respondent is hereby denied. Chair cites Enrile versus Sandigan Bayan, which states that the prosecutors may add or rely on evidence during pre-trial even if the evidence is not stated in the complaint or articles because only a summary is required to be stated in the articles of impeachment in this case and or complaint and not a complete list of the prosecution's evidence and or witnesses. The court in general will not shackle the prosecution by limiting it to the evidence mentioned in the information and or the articles, especially when it is mentioned in the pre-trial brief, not only order but brief of the counsel for prosecutors. But in relation to this witness, even if you will do cross, you can register your continuing objection, counsel for respondent. We are registering it, Your Honor, please. So noted. Counsel for the prosecution may proceed. TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Mamaya magkakaroon tayo ng update mula po sa Pag-asa kaugnay po nitong pagpasok sa Philippine Area of Responsibility ng Super Typhoon Bavi na kapag nakapasok na itatawagin sa pangalang Bagyong Inday, Super Inday. Samantala naman, bilis daw po sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin nitong buwan ng Hunyo, abay bumagal. Hirit naman ni dating Senador Bong Revilla na payagang dumalaw sa burol ng kanyang kapatid, tinablaho ng Sandigan Bayan. 7 anyos na bata abay nahulog ho sa isang ilog. Diyan po sa Quezon City, patay. Sa ating pong TNT Global News, bilang po ng mga namatay sa magkasunod na lindol sa Venezuela, umabot na po sa higit sa 3,500. Showbiz Day 2 concert ni Miss Regine Velasquez, aba, ginawang libre. Pilipinas ang oras, alas 9:34 ng gabi. This is easy, Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm.
gamit ko? Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Sa Charm! Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and isang kwento, iba't ng anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakay dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Tomorrow's News Tonight. Balik po tayo mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Hey, kumusta na po sa inyong mga lugar ngayon? At kanina malakas po yung buhos ng ulan at may bigwas po ng hangin pero hindi po ito bagyo. Ano lang po ito, southwest monsoon na marahil ay epekto ho ng pinakabuntot ng bagyong Bobby. Pero inaasahan nga po ito ipapasok sa Philippine Area of Responsibility bukas ng madaling araw. Madaling partner. araw daw. Yan, ha? So, ibig sabihin, bumagal na siya kasi ang na-expect mamayang gabi. Ngayong mamayang gabi hanggang bukas. Oo. Pero halos ganun pa rin, ano ha? Ito na, mayroon tayong update mula sa Pag-asa. Si Ma'am Chanel Dominguez. Ma'am, magandang gabi po sa inyo. Kumusta na po ang bagyong Super Bobby? Magandang gabi din po sa inyo at magandang gabi din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Yun naranasan po natin mga pag-ulan kanina dito sa Metro Manila at yung karatig lugar po natin ay dulot po ito ng localized thunderstorm. Hindi po ito direktang epekto ng bagyo at hindi rin ng southwest monsoon. Inaasahan po natin para dito sa bagyong ito, papasok ito bukas ng umaga dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mababa pa rin naman po yung chance ng landfall pero posible ang close approach nito dito sa may Batanes. Inaasahan natin magtataas tayo ng tropical cyclone wind signal dito sa northern at eastern portion ng northern Luzon. Earliest po possible mamayang gabi or bukas ng umaga. Inaasahan din ang pagtataas ng gale warning para sa ating mga baybayin dagat pa eastern seaboards ng ating bansa bukas din po. So yun po, ito po yung mga nilalabas po natin paghahanda para po dito sa bagyo pong ito. Samantala dahil super typhoon category po ito, inaasahan natin yung enhancement ng southwest monsoon or yung habagat na magdadala ng mga malalakas na pag-ulan sa northern at western portion ng ating bansa. Inaasahan natin dito sa Metro Manila, posible by Thursday maranasan na natin yung mga pag-ulan na dala na itong southwest monsoon. Over the weekend din po ito. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan at ugaliin po natin makinig sa mga nilalabas po ng Pag-asa at makinig din tayo sa ating mga local government units. Yes, ma'am. Yung localized thunderstorm po, wala hong walang direct na epekto from super bagyo. Wala. Wala po. Ito po yung nangyayari pag nararanasan po natin kapag masyado pong mainit sa umaga or hapon. And then, yun po, posible po yung localized thunderstorm pagdating po sa hapon or sa gabi. Itong track ho ng bagyong Bobby na tatawaging Inday pagpasok sa PAR, mayroon bang posibilidad na magbago, Ma'am Chanel? Sa ngayon po, hindi naman po natin inaalis din naman po yung posibilidad. Pero sa ngayon po, nakikita po natin yun pa rin naman po siya at nakikita natin na lalapit or maglalandfall po siya sa may Taiwan area. Kaya nakikita natin na mahahagip din po itong Batanes. Yes po. Itong super bagyong Bobby, 205 siya noon 105 ngayon. Ano po ba siya? Pahina ba siya o bahagya lang humina pero lalakas ulit?
Humihina po siya sa ngayon po. Yung mga nakaraan po nasa 200 plus po yung kanyang maximum sustained winds. Ngayon po 185 kilometers na lamang po ito. Pero super typhoon category pa rin naman po ito. Sa ating forecast track, posibleng papasok siya ng PAR bilang isang super typhoon category pa rin naman po. At nasa karagatan pa rin naman po ito. So posible pa rin naman po yung kanyang pag-intensify po ulit. Ano to ma'am, humina siya dahil sa meron siyang tinamaan na naglandfall po siya sa isang lugar? Yes po, and then possible, and din po nagkaroon din po siya ng eye wall replacement po ng kanya. So, yun po. Paano yung wall replacement? Nagbago ng Opo, yes po. Yun po, hihina po yung bagyo once po nagkaroon po siya noon. Nag-undergo po siya ng ganong process. And then, posible po dahil nasa karagatan pa rin naman po siya, yun po, posible pa rin naman po siyang lumakas. So, lalakas pa rin ho siya habang nasa karagatan siya? Yes po. Last na lang sa akin, Mama, yung bagyo, ang sabi po ng Pag-asa ay possible tayo na magtaas pa rin ng mga wind signal kahit hindi po ito magla-landfall. Ano-ano yung mga possible o estimate ho nyo ng mga lugar na posibleng maapektuhan? Yes po, kahit regardless po na hindi po ito magla-landfall, magtataas pa rin po tayo ng tropical cyclone wind signal dahil malawak po itong bagyo po. Yun, so, inaasahan po natin sa northern at eastern portion po ng northern Luzon, or pag titingnan po natin sa track natin, posible rin po sa central Luzon, doon po tayo magtataas po ng ating tropical cyclone wind signal. Possible po, earliest po, mamayang gabi or po. Gaano kataas yung wind signal, ma'am, dyan lalo na sa Central Luzon area? Ang pinakamataas po natin itataas para dito sa bagyong to is posible po 2 or 3. 2 or 3? So, hindi na yung naunang pagtaya na 4 or 5. 3 or 4. Yes Wag po. naman. Hindi naman po. Pero yun ang unang pagtaya Metro Manila, ma'am, ano ho ang possibility na magtaas ng cyclone wind signal? Wala po tayo nakikita ang pagtataas dito po sa Metro Manila dahil masyado po siyang malayo. Opo. Pero southwest monsoon po yung magdadala po ng mga pag-ulan yun. sa ating dito po sa Metro Manila starting po ng Thursday po hanggang weekend po. So, asahan po ang malalakas sa pag-ulan, Ma'am Chanel? Yes po, tama po kayo. Naku po, so yan ang dapat natin pagandaan sa Metro Manila, ano ho? Yes po, tama po kayo dyan. Over the weekend din po ito, so yun po, yung pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin na maghanda na rin naman po. Pero pag malakas ang pag-ulan, meron ba siyang kasamang medyo bigwas din ng malakas na hangin? Tama po kayo dyan. Meron po tayong mga gustiness po na nararanasan po kapag ganito pong panahon. Ano ba naman yan? So, sana naman hindi tayo tamaan ng todo ng itong monsoon, Southwest monsoon. Pero itong Southwest monsoon, ulitin ko lang, Ma'am Chanel, pasensya na po. May po yan, may epekto galing sa super bagyo. Yes po, ito po hinihila po niya. So super typhoon category po siya. So na-enhance niya po lalo po itong sa Southwest monsoon. Ayan. Pero yung Northern Luzon, Eastern Luzon, talagang mahagip siya nung pinakabuntot. Yes po. Ayan. Medyo mas malakas ang hangin dun sa mga lugar na yun. Siguro sa ngayon pa lang, wag nang maglayag yung ating mga mangisda dyan sa karagatang o baybaying lugar dyan sa may Northern and Eastern Luzon. Seaboard, ano ho? Yes po. Ayan. Salamat, Ma'am Chanel. Thank you so much. Si Ma'am Chanel Dominguez, mga kaibigan, direct live from Pag-asa. Samantala naman, meron na tayong update mula kay Edniel Parosa. National Security nanatili daw pong matatag sa kabila ng mga ingay. Ating alamin sa report ni Edniel Parosa. Edniel. Ray at Tarcisas, nananatiling secure o matatag ang pambansang seguridad sa kabila ng tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mga hamon tulad na lamang ng mga ingay sa paligid. Ginawa ng kalihimang pahayag pagtapos ng first semester command conference sa Camp Aguinaldo kasama si Pangulong Bongbong Marcos ngayong Hulyo 7. Ayon naman kay AFP Chief of Staff General Teodoro Jr., hindi loyalty check itong pulong sa Commander-in-Chief na nagbaba umano ng direktibang ipagpatuloy ang gains o tagumpay ng militar. Mensahe ng paretirong general sa mga sundalo, huwag patitinag, sinabanggit na ingay at ang hindi madiskaril ang trabaho ng AFP. Pakinggan natin sina Secretary Teodoro at General Browner. There are challenges. We cannot deny that because of other factors. But in defense and a military matter,
secure. Alam niyo po, hindi ko na rin inapansin yung mga fake news dahil pag pinansin po nito talagang baka ma-discredit pa kami sa aming trabaho. So nakafocus lang kami sa trabaho namin. Ito ang huling command conference bago ang pag-retire ng kasalukuyang AFP chief ngayong buwan. Wala lang sinabi ni Teodoro na kailangang ituloy ng susunod na pinuno ng sandatahang lakas. Anyay mahigit sa standard at ligas ng iiwan ni Bronner, ang unang general na magtatapos ng full 3-year term. Wala nang may talaga noong 2023. Ako si Edniel Parrosa, Laser H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Samantala, puntahan muna natin ang Pasay. Ilang Duterte supporters nagsiuwian na matapos mag-adjourn ng impeachment trial. Ang mga pulis, bantay sarado pa rin daw po sa labas ng Senado. At saka kamustahin natin, umuulan pa ba? No, Che Kakas, RH27, go ahead. Kisses at Lakay Rhea, bago niyan tumigil na yung malakas na buhos ng ulan. Nandito tayo ngayon sa lungsod ng Las Piñas, pero may mga lugar na rin na Kisses at Lakay Rhea na binaha sa lakas ng buhos ng ulan. At talagang solid yung ulan dahil yung mga bubong naglalagitikan talaga, yung akala mo yelo yung bagsak ng ulan sa tindi ng lakas ng ulan kasabay ng kulog at kidlat. Samantala, Lakay Rhea at Kisses, tahimik na rin yung sitwasyon dito sa labas ng Senado. Ito ay matapos na nga magsiuwian yung ilang Duterte supporters na nagwawagayway ng bandila kanina. Kinakantyawan yung mga lumalabas na mga mamahaling sasakyan dito sa labas ng sa Senado after mag-adjourn ang impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Bantay sarado pa rin yung ng mga pulis ang paligid, pero hindi na ganun karami, habang ang ilang mga DDS vloggers ay nagmamasid pa rin, nakastandby dito sa Center Island ng at bangketa ng Jokno Boulevard. Ayon sa ilang supporters sa Lakay Rhea at Kisses, babalik sila bukas para naman sa day 3 ng BP Sara impeachment trial. Maluwag na itong boatbound lane ng Jokno Boulevard. Samantala ay tumigil na rin yung ulan na talagang kapag tumagal lalong babahain, lalo na yung Catch Basin, yung barangay Sapote na Catch Basin ng tubig ulan. RH27, Chikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, salamat, Noche Kaka. Samantala, yun daw pong Caloocan na ba'y naka-blue alert? Kaugnay po nitong posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi, Ating lamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama ka, Lakay Rhea, bago bumuhos yung malakas na ulan kaninang hapon, itinas na sa blue alert status ang Caloocan Disaster Risk National Management Office. Ito bilang paghanda, Lakay Rhea, sa pagpasok ng Philippine Area for Responsibility o ng Tropical Cyclone na may international name na Bavi. Bavi na ititinawag na Inday, sa oras na ito ay pumasok sa PAR. Ay kaya Doc James Lau, ang hepe ng Disaster Reduction Management, inasang papasok ito ngayong gabi. At ito na nga, umulan na nga kanina o Merkulis ng umaga. Pero bagamat wala itong direktang epekto sa kalupaan ng bansa, ay maaari mo na itong magdulot pa rin ng enhanced southwest o monsoon, yung malakas na pag-ulan, kung saan ay ngayong oras ito, Lakay Rhea, ay bagyan ng tumila yung malakas na buhos ng ulan na naka-epekto at nagpatraffic sa iba't ibang lugar, partikular na rito sa may bahagi ng Caloocan, Malabon, Nabutas at Valenzuela. Sa ilalim ng blue alert status, 50% ng DRND personnel ang naka-standby na para doon sa garang deployment at pansamantalaring lilimitahan yung kanilang pre-transport assistance upang matiyak ang kahandaan ng mga emergency response resources. Palala sa publiko ng LGUs na patuloy na mag-monitor ang mga opisyal ng weather o sa mga opisyal ng weather advisories, maging handa anumang pagbabago ng lagay ng panahon
kabilang na itong PNP, Philippine National Police dito sa Caloocan, Lacayray, ay kasama na rin sila doon sa mga nag-training nakaraan na ngayon kasama na rin sa sasabak sa mga pagtulong sakaling bubuhos tong napakalakas na ulan. Samantala sa Valenzuela naman, kaninang hapon din ay naglabas ang LGUs ng memorandum sa lahat ng ahensya, maging sa mga barangay, napansamantalang suspendido muna ang lahat ng construction site ng gobyerno. Kabilang dito yung pagbaba ng pagtanggal ng mga billboard, no, tarpaulin, signage sa mga partikular na sa mga pangunahing lansangan diyan sa may North Luzon Expressway, sa bahagi ng MacArthur o doon sa mga lugar na maraming nakatira para makaiwas iba sa mga disgrasya. Ayon kay Mayor Wes Gatchalian, ang kautusan ito ay pagnanais nilang maging ligtas lahat ng anumang maaring mangyari o epekto ng bagyong Sinday. Aris 23 Edwin Duque nagulat sa DZRH, oras sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makadalaw si dating Senador Bong Revilla sa burol ng kanyang kapatid. Sa inilabas na 3 pahinang resolusyon, tinabla ng Anti-Graft Court ang hiling ni Revilla dahil hindi umano ito pasok sa level of exceptional ground. Nakapaloob sa hirit ng dating senador na makadalaw sa yumaong kapatid na si Jojo sa July 27 o kaya naman ay sa July 28. Kasalukuyang nakakulong si Revilla sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payata sa Quezon City, kaugnay na nakabingbing kasong malversation laban sa kanya at sa 5 pang akusado hinggil sa umano'y 92.8 milyong pisong proyekto sa flood control sa Pandi, Bulacan. Samantala, bumagal naman ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin sa nakalipas na buwan ng Hunyo. Mula sa datos na 6.8% noong buwan ng Mayo, ito ay bumaba ng 6.4% sa nakalipas na Hunyo. Kasabay po nito ay bumagal din ang pagtaas ng presyo ng food and non-alcoholic beverages sa 5.2% mula sa 5.7% noong buwan ng Mayo. Ayon po kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, isa sa mga nagigitang dahilan na yung paghupa daw po ng tensyon sa Middle East at ang mga ginawa ng pamahalaan para mapalakas ang food supply sa Pilipinas. Natagpuan na ang 7 taong gulang na batang lalaki na nahulog sa malalim na bahagi ng Dario River na sakop ng barangay Bahay Toro sa Quezon City. Sa katabing barangay Apolonio Samson, nakita ang labi ng biktima na nasa pulumpon ng mga basura. Na alas 6 ng gabi nang mahulog ang biktima habang nagpapalipad ng saranggola. Lumalabas na hinabol umano ng biktima ang nabitawan nitong rolyo ng tali ng saranggola na naging dahilan ng kanyang pagkahulog. Kagabi ay bigo ang mga rescuer mula sa Coast Guard, Quezon City DRRMO at BU o Bureau of Fire Protection na mahanap ang bata dahil na rin sa lakas ng agos ng tubig dahil sa nangyari ang insidente sa kasagsagan po ng malakas na pag-ulan. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang makita ang bata ng isang mangangalakal. TNT Top News Trending Worldwide. Sa ating pong TNT Global News, bilang po ng mga namatay sa magkasunod na lindol sa Venezuela, umabot raw po sa higit sa 3,500. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Umakyat na sa 3,535 ang bilang ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol na tumama sa Venezuela noong June 24, 2026. Ayon sa mga otoridad, aabot naman sa 16,740 ang mga nasugatan habang halos 18,000 katao ang nananatiling walang tirahan mahigit 1 linggo matapos ang lindol. Habang tinatayang 12,800 naman na evacuees ang nanululuyan sa mga evacuation centers. Nagbabala naman ng mga
Pan-American Health Organization na posibleng kumalat ang mga sakit dahil sa siksikan sa mga evacuation center, kakulangan sa malinis na tubig at hindi maayos na sanitation. Kabilang sa mga pinangangambahang sakit ang mga impeksyon sa paghinga, pagtatae, dengue, tetanus, tigdas at iba pang nakakahawang sakit. Sa ngayon, patuloy ang search and rescue operations at pagdating ng mga karagdagang tulong mula sa United Nations at iba pang international humanitarian organizations. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. Ang concert daw po ni Miss Regina sa day 2 ng kanyang concert, libre. Libre? Alamin nga natin Di ba lang sinabi sa atin ni Don? Mas maaga. Sana man lang nakalibre. Oo. Don Carlos, go ahead. May palibreng concert ang Asia Songbird na si Regine Velasquez sa October 18 ngayong taon. Ito ang inanunsyo ng iMusic kung saan magsisimula ang registration sa July 30. Ayon kay Ate Reg, pasasalamat niya ito sa lahat ng fans para sa 40 years na career sa industriya ng musika. Aminado naman ng singer na kabado na siya sa kanyang finale concert na magsisimula sa October 17 at tatapusin sa October 18. Pakiusap ni Ate Reg, ibigay na lang ang libreng concert sa mga totoong fans na hindi kayang bumili ng kanyang day 1 ticket. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Ako bukas ang abangan natin dun sa impeachment trial ay yung cross-examination na sa mga testigo. Pero isa pa lang ang sumasalang, yung iba sasalang pa, kanina, diba? si Kalilong, kanina taga-NBI. Tsaka si Attorney Sulaika ba ay dadalo? Yun, malalaman natin. Kaya tutok lang po mga kaibigan sa DZRH. Iatid po namin sa inyo ang special coverage pa rin po ng DZRH sa impeachment trial dyan po sa Senado bukas at sa mga susunod pang mga araw. Kanya pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:02 ng gabi. Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1-3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan
kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag